majestic, kamangha-mangha, nakakabighani. Ito ay ang tanawing makikita sa isang barangay sa Baybay City. Isang tanawing talaga namang magpapa-wow sa mga bibisita. Di mapagsidla ng aking tuwa dahil for the first time ay aking nasilayan ang isang natural phenomenon na tinatawag na Sea of Clouds. Tara, let me take you to the dreamy Sea of Clouds o Barangay Villa Solidaridad, Baybay City. This is The Wanderer and welcome to my vlog. First and foremost, atin munang i-discuss kung bakit nga ba may Sea of Clouds at paano ito nabubuo. Nagkakaroon ng Sea of Clouds dahil sa hindi pagkakapareha ng temperatura ng hangin sa paligid, kung saan ang malamig na hangin ay napapailaliman ng hangin na medyo mas mainit ng konti. At sa patuloy na paglamig pa ng cooler air, nabubuo ang mga water droplets sa hangin through the process of condensation. At ang mga nabuong water droplets ay siyang nagiging Sea of Clouds. Dito sa Pilipinas ay kadalasan hindi nagtatagal ang mga Sea of Clouds dahil pagsikat ng araw ay nagiging mainit ang hangin sa paligid na siya namang dahilan na unti-unting pagkalusaw ng mga ito. Ngayon alam na natin ang scientific explanation, tara na't samahan niyo na ako sa exciting part, ang ma-experience ang Sea of Clouds. Mula sa city proper ay kalahati hanggang 1 oras mong babaybayin ang mabundok at mapunong mga kalsadang ito. Hinay-hinay lang sa biyahe kasi maraming palikulikong bahagi ang daang ito ng baybay. Mag-aalas 6 na ng umaga na makarating kami sa Barangay Villa Solidaridad. Take note na lahat ng private 4-wheel vehicles ay hanggang sa basketball court lang ng barangay. Hindi na pwedeng makapasok pa sa loob. Para makarating sa site, kailangan mong maglakad o di naman kaya'y mag-hire ng habal-habal para mas mabilis na makapunta doon. Lahat ng gustong pumasok ay kailangan mo nang dumaan sa kanilang login system sa may bandang stage. Matapos ang lahat ng proseso ay nag-hire na kami ng habal-habal at tinungo na namin ang mismong site. At ayun, sa wakas, narating din namin ang mismong lugar. Unang sulya po pa lang, napamanghana ako sa angking ganda ng tanawin. Hindi magkamayo sa tuwa ang aking mga kasama kasi jackpot na pagdating namin ay makapal yung ulap. Napakalawak ng area na nasasakupan ng tanawin. Para siyang umaalong dagat na napapalibutan ng mga isla. At isa pa sa nagpapatingkad ng ganda ng tanawing ito ay ang lokasyon kasi ito ay nahaharap sa silangan kung saan sumisikat ang araw na nagbibigay ng malakahil na kulay sa mga ulap, making it a very ideal place to watch the sunrise.
can watch the clouds for as long as you want. At pag nagutom ka, no problem! Kasi may mga nakahilirang cafe sa lugar na ito. At isa na nga diyan, ang Sky Cafe. They serve varieties of food with affordable prices, including well-known Filipino breakfast cuisines, drinks, at pati na rin iilang mga snacks. At di na kami nagpatumpik-tumpik pa. Umorder kami ng pagkain at doon na lang nag-breakfast with having a very nice view. I also took the chance na ma-interview ang may-ari ng cafe at nalaman ko na may plano silang ilipat ang mismong establishmento. Hi guys! Kuan lang, abangan ang Sky Cafe mangkod kay among balhin mi ngadto sa taas na. So sunod po ho ng mga remo basin makahuman na may og to ang ngadto na ta. Karon tuiga na expect ka. Oh, karon tuiga. Presently ay ito ang mga amenities na in-offer ng Sky Cafe. But wait, hindi lang yan kasi may isa pang view deck na magbibigay ng mas maganda at mas malawak na aerial view. Para sa mga pupunta, for your information, meron din silang view deck sa taas. Aakyat ka lang dito banda, aakyat ka dun. Tsaka may mas magandang view deck pa dun guys. So tara, puntahan natin. So guys, yun na nga guys. I'm really happy na may papakita ko sa inyo ngayon yung napakagandang view na to mula sa kanilang view deck. At timing kasi sumikat na yung araw, nagpakita na behind the clouds, nagpakita na yung sunshine. At wala akong masabi guys sa ganda ng view guys, tingnan nyo. Pasado alas 7 nang biglang lumakas ang hangin at nilipad ang mga ulap papunta sa aming direksyon. Naging foggy ang paligid na napaka-relaxing din namang tignan. Kalaunan ay humupa din ng nabuong fog at sa paghupa nito ay ang muling pagsibol ng gandang likas. Akin ding nilubos ang pagkakataon at kumuha ng marami pang mga clips dahil alam ko that this has got to be one of my best experiences when it comes to the beauty of nature. Bago ko wakasan ng video, ay gusto ko munang sabihin sa inyo na maraming magagandang tanawin naghihintay na masulyapan ng iyong paningin. Kaya gumala at maglakbay ka na. Huwag mong isipin ang gastos. Because sometimes, traveling need not to be expensive. Dahil kung gugustuhin, marami naman talagang paraan. Ayon nga kay King Bumi sa The Last Airbender, you have to open your mind to the possibilities. Okay guys, thank you so much for watching. At bago ko nga pala makalimutan, nagpapa-shoutout si Jess Tagyam. Thank you Jess. Sana kahit papano ay nag-enjoy kayo sa video na ito. And if you did, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you guys.